Sa pag-ibig, hindi sapat ang katapatan kung ang tanging paraan para manatili ang bunga nito ay ang pagsisinungaling. 3 taon ang tiniis ni Shanika Garcia sa loob ng isang malamig at walang pag-ibig na kasal kay Nathaniel La Forteza. Para kay Nathan, si Shanika ay isang mapanlinlang na babaeng ginamit ang yaman ng pamilya para itali siya sa isang business arrangement. Ngunit para kay Shanika, si Nathan ang lalaking minahal niya sa loob ng 20 taon. Ang lalaking hindi siya kayang tingnan na may pagmamahal. Sa isang gabi ng desperasyon, gumawa si Shanika ng isang mapangahas na hakbang. Nilasing niya si Nathan. Ginamit ang isang gabi ng init para makuha ang tanging bagay na magsisilbing alaala niya sa asawa, ang pagkakataong maging ina. Upang makalaya at maprotekta ng kanyang dinadala, pinalabas ni Shanika na siya ay nagtaksil, isang kasinungaling ang naging mitsa ng matinding puot ni Nathan. Natapos ang 5 taon ng pagtatago sa probinsya bilang isang mahirap na ina, napilitang bumalik si Shanika sa Maynila dahil sa naghihingalong ama. Ngunit hindi lang ang kanyang nakaraan ang sumalubong sa kanya, kung hindi, ang puot na isang mas makapangyarihang Nathaniel La Forteza. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, isang katotohanan ang di na kayang ikubli. Ang 3 batang kamukhang-kamukha ni Nathan, ang triplets na tinuring niyang forbidden heirs. Paano tatanggapin ni Nathan ang babaeng kinamumuhian niya ay ang inang nagsakripisyo ng lahat? May puwang ba ang pagpapatawad kung ang pundasyon ng kanilang muling pagsasama ay binuo sa isang forbidden secret? Sa mundong puno ng kapangyarihan, selos at panganib, susubukin na Nathan at Shanika kung ang pag-ibig ba'y sapat na para hilumin ang mga sugat ng nakaraan o kung ang katotohanan ang tuluyang wawasak sa pamilyang pilit nilang binubuo. Halina't samahan ninyo kaming pakinggan at subaybayan ang nakakaantig, nakakaiyak at punong-puno ng pag-asang kwento ng muling pag-iibigan ni Nathan at Shanika kasama ang kanilang mga triplets. Ang kwentong magpapatunay na sa huli, ang pamilya hindi lamang nabubuo sa pirma ng papel, kundi sa tibok ng pusong marunong magpatawad. Ito ang The Billionaire's Secret Triplets, Her Silent Sacrifice. Simulan na natin ang baong kwento. Sa loob ng 3 taon, ang mansyon ng mga La Forteza ay naging isang gintong kulungan para kay Shanika Garcia La Forteza. Sa labas, sila ang power couple ng bansa, isang maganda at matalinong tagapagmana ng mga Garcia at ang henyong negosyante na si Nathaniel La Forteza. Pero sa loob ng 4 na sulok ng kanilang silid, ang tanging naririnig ni Shanika ay ang nakabibinging katahimikan at ang lamig ng boses ng asawang hindi siya kailanman tinanggap. Gabi na naman, nakaupo si Shanika sa dulo ng kanilang kama, suot ang isang mamahaling silk nightgown na binili niya sa pag-asang mapapansin siya ni Nathan. Pero nang bumukas ang pinto, di man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Nirapag ni Nathan ang kanyang briefcase at nagsimulang magluwag ng kurbata. Nathan, nakanda ng hapunan. I cooked your favorite, beef caldereta. Malambing na saad ni Shanika, pilit na tinatago ang panginginig ng boses. I ate with a client. Maikling tugon ni Nathan, malamig, walang emosyon. And stop acting like a dutiful wife, Shanika. Alam nating dalawa kung bakit tayo narito. It's a business arrangement. Parang may humiwa sa puso ni Shanika. Business arrangement? 3 taon na tayong kasal, Nathan. Almost 20 years kitang minahal. Hindi ba sapat yon para kahit konting respeto man lamang ibigay mo sa akin? Humarap si Nathan sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng pagkamuhing pilit na tinatago. Respeto? You forced this marriage, Shanika. Ginamit mo ang impluensya ng pamilya mo para itali ako sa'yo. You played the wicked daughter card perfectly. Ngayong nakuha mo na ako, anong iniiyak-iyak mo? Napapikit si Shanika. Hindi alam ni Nathan ang totoo. Di nito alam na hindi siyang humiling ng kasal na ito, kundi ang mga magulang nila. Pero tinanggap niya yon ng maluwag sa loob dahil mahal niya ito. Ngunit sa gabing to, sa gitna ng marangyang kwarto na puno ng mamahaling gamit, pero salat sa pagmamahal na pagtanto ni Shanika, pagod na siya. Pagod na siyang mamalimos ng atensyon. Pagod na siyang tawaging wicked habang ang tayong kasalanan niya ay mahalin na isang taong bato ang puso. You're right, bulong ni Shanika. I played my cards. Pero tapos na ang laro, Nathan. Tumitig siya sa asawa. Ang matikas nitong pangangatawan, ang matatalim na mata at ang labi na minsan lang siyang hinalikan nung araw lang ng kanilang kasal. Gusto niyang umalis, gusto niyang lumayo, pero may isang bagay siyang gustong bitbitin sa kanyang pag-alis. Isang bahagi ni Nathan na magiging kanya lang, na hindi siya itataboy. Nathan,
Tawag niyang muli. One last thing, before I let you go, for real? What now? Another drama? Iritableng tanong ng lalaki. Lumapit si Shanika sa kanya. Ang bango nito, pinaghalong mamahaling pabango at alak ay tila lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Let's have a drink for the last time. A toast for our failed marriage? Hindi alam ni Nathan ng alak na inihanda ni Shanika ay may kasamang plano. Isang plano na binuo niya sa mga gabing umiiyak siyang mag-isa. Isang maingat at delikadong misyon. Gusto niyang magkaroon ng anak kahit yun lang. Kung hindi siya mahalin ni Nathan ang magkaroon ng bunga ng kanyang pag-ibig ay sapat na para mabuhay siya sa sunod na 5 dekada. Nang gabing yon, sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng desperation ni Shanika, nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang gabi na hindi init na madadala ni Nathan kinabukasan dahil sa kalasingan, pero sapat na para sa isang himala. Kinabukasan, habang himbing pa si Nathan, maingat na bumangon sa Shanika. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging wagas na pagmamahalan, ang isang brown envelope ay nilabas mula sa kanyang drawer, ang annulment papers. Nilagdaan niya ito. Iniwan niya ito sa nightstand, katabi ng kanyang wedding ring na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Goodbye, Nathan. Bulong niya habang dahan-dahang lumalabas ng kwarto. Hindi mo ako kailangan kamuhian. Dahil mula sa araw na ito, maglalaho ng babaeng naging matsa ng gulo sa buhay mo. Bitbit ang isang maliit na maleta at ang lihim na maaaring sumira o bumuo sa kanilang dalawa sa hinaharap. Lumabas si Shanika ng mansyon. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa sandaling nalaman ni Nathan ang tungkol sa pangalon niya na gagawin niyang dahilan para mapabilis ang annulment, lalo siyang itataboy nito. At yon ang kailangan niya, ang itaboy siya ng tulungan upang maprotektahan ang maliit na buhay na umaasa siyang nabubuo na sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang tanging baon niya, ang alaala ng isang lalaking minahal niya ng 20 taon at ang pag-asa na balang araw, ang kanyang mga anak ay lalaking may pagmamahal, bagay na hindi niya kailanman nakuha mula sa kanilang ama. Nagising si Nathan nang may mabigat na ulo at malabong alaala ng nakaraang gabi. Ang huling natatandaan niya ay ang mapait na pananalita ni Shanika at ang alak na pinagsaluhan nila. Inasahan niyang gigisingin siya nito nang may matamis na ngiti at nakahandang almusal. Ang bagay na kinasusuklaman niya dahil tila ba wala itong kapaguran sa pagpapanggap na masaya sila. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Napansin niya ang puting sobre at ang singsing sa ibabaw ng nightstand. Nang basahin niyang nilalaman, tila huminto ang tibok ng kanyang puso sa gitna ng matinding galit. Annulment papers at may kalakip na sulat kamay ni Shanika. Nathan, hindi mo kailangan magtiis. Binibigay ko ang kalayaang matagal mo nang hinihingi. Pero bago mo ko harapin para pirmahan to, may dapat kang malaman. Hindi lang pagod ang dahilan kung bakit ako aalis. Nakahanap na ako ng mas sigit pa sa iyo. Isang lalaking kayang ibigay ang init na pinagkait mo sa akin sa loob ng 3 taon. Napatayo si Nathan sa kama. Anong ibig sabihin ito? Sigaw niya sa loob ng walang daong silid. Hindi siya makapaniwala. Ang wicked girl na baliw sa kanya sa loob ng 2 dekada ay nagtaksil. Ang babaeng akala niya ay hindi mabubuhay nang wala siya ay nakahanap na ng iba. Dali-dali siyang bumaba at tinawagan ng kanyang mga tauhan. Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Shanika sa mansyon. Walang bakas. Makalipas ang 1 linggo, naganap ang usap-usapan sa buong haute societe ng Maynila. Isang eskandalong sumabog. Si Shanika Garcia, ang paboritong anak ng mga Garcia, ay buntis. At ang mas malaking balita, hindi si Nathan ng ama. Sa loob na isang pribadong opisina sa La Forteza Towers, padabog na ibinilibag ni Nathan ang dyaryo. Sa harapan niya, nakatayo si Shanika. Maputla ito, manipis ang katawan, pero may kakaibang tapang sa kanyang mga mata na hindi kailanman nakita ni Nathan noon. Is it true? Bulyaw ni Nathan. The rumors, the pregnancy, ang lalaking sinasabi mo sa sulat, totoo ba ang lahat ng yon? Huminga ng malalim sa Shanika. Ramdam niya ang paghirot ng kanyang tiyan. Ang munting buhay na sinisiguro niyang magiging kanya lamang.
Totoo, Nathan. I'm pregnant? Isang gabi lamang yon. Isang pagkakamaling hindi ko pagsisisihan dahil sa wakas, magkakaroon ako ng pamilyang tunay na nagmamahal sa akin. Sinong lalaki? Sinong hayop na yan? Susugurin sana siya ni Nathan pero huminto ito. Nandidiri sa ideya na ang asawa niya ay ginalaw ng iba. Hindi na mahalaga yon? Sagot na Shanika ng walang kurap. Ang mahalaga, pirmahan mo ng annulment. Ayokong lumaking may pangalan mong anak ko. Ayokong magkaroon siya ng amang katulad mo. Malamig, mapanghusga at walang puso. Ang bawat salita ni Shanika ay parang latigo na humahagupit sa pride ni Nathan. Gaya ng inaasahan ko, you really are wicked, Shanika. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba handa kang mamatay para sa akin? It was all a lie. You're just a cheap woman looking for attention. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, sige. Mabait ng ngiti ni Shanika. Pirmahan mo na to, Nathan. Let us end this nightmare. Dahil sa matinding galit at pagkamuhi, kinuha ni Nathan ang pluma at marahas na nilagdaan ng mga papel. Get out! Umalis ka sa paningin ko. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Huwag kang maglalakas loob na bumalik kapag iniwan ka rin ng lalaking yan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Shanika habang kinuha ang papel. Hinding-hindi na ako babalik at hinding-hindi mo malalaman kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa akin ngayon. Pagtalikod ni Shanika, tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi alam ni Nathan na ang ibang lalaki imahinasyon lamang. Ang batang dinadala niya ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Nathan. Pero mas pipiliin niyang tawaging taksil kesa hayaan na lumaki ang kanyang mga anak sa ilalim ng pagkamuhi sa isang amang hindi sila ginusto. Nang gabing yon, tinalikuran ni Shanika ang lahat ng iniwan niya ang kanyang pamilya na nandidiri sa kanyang ginawa. Lumulan siya sa isang bus patungo sa malayong probinsya. Hawak ang kanyang tiyan. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Bulong niya sa dilim ng gabi. Kahit tayo lang apat, magiging sapat tayo. Hindi kayo makakaramdam ng kulang. Hindi niya alam na sa loob ng kanyang sinapupunan ay 3 maliliit na puso ang sabay-sabay na tumitibok. Ang triplets na magiging huling alaala niya kay Nathan at ang magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking takot sa hinaharap. Isang maliit na bayan sa dalampasigan ng Aurora ang naging takbuhan ni Shanika. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Garcia at higit sa lahat, malayo sa puot ni Nathan. Dito, siya ay naging simpleng nika. Isang babaeng estranghero na nagtatrabaho bilang encoder sa umaga at gumagawa ng mga handicrafts sa gabi. Ngunit ang katahimikan na hinahangad niya ay balot na matinding kaba nang sumapit ang ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Masyadong malaki ang tiyan mo para sa isang sanggol lang, Nika. Puna ni Aling Martha, ang matandang may-ari ng paupahan na naging parang ina na rin niya. Dapat magpa-ultrasound ka na sa kabayanan. Nang makarating siya sa klinika, halos suminto ang mundo ni Shanika. Habang dinadaanan ng malamig na gel ang kanyang tiyan, ang doktor ay napatitig sa monitor. Dok, may problema po ba? Kabang tanong ni Shanika. Wala, Shanika. Sa katunayan, may 3 problema ka. Biro ng doktor, pero may seryosong tono. 3 sila, triplets. At kailangan natin mag-ingat dahil masela ng ganitong pagbubuntis. Triplets? 3, Nathan? 3 paalala ng lalaking hindi siya mapapatawad. Napahawak si Shanika sa kanyang tiyan habang umiiyak, halong takot at tuwa. Paano niya bubuhayin ang 3 bata ng mag-isa? Paano kung maging kamukhang kamukha sila ng kanilang ama? Lumipas ang 3 buwang puno ng sakripisyo. Dumating ang gabi ng panganganak na tila isang bangungot. Dahil sa komplikasyon, kailangan dumaan sa operasyon si Shanika. Sa loob ng operating room, habang nanghihina at nawawalan ng malay, ang tanging pangalang binabanggit niya ay Nathan. Nathan, sorry, pero kailangan ko silang protektahan. Bulong niya bago tuluyang dumalim. Nang magising siya, 3 maliliit na iyakang sumalubong sa kanya, isang babae, isang lalaki, at isa pang lalaki. Sila ay sina Liam, Lexi at Locke. Ang unang taon ng triplets ay parang isang digmaan. Walang tulog si Shanika. Kapag umiyak ang isa, susunod ang 2. Minsan nakaupo na lang siya sa sahig habang umiiyak ng dahil sa pagod. Wala siyang katuwang, wala siyang pamilyang matatawagan.
Kapag kinukulang ang pera para sa gatas, tinitiis niyang kape na lang inumin para lang may pambili para sa mga bata. May mga gabing tinitingnan niya ang mga bata habang natutulog. Si Liam ay nakuhang matigas na panga ni Nathan. Si Lexi ay may mga matang tila nangungusap, katulad ng mga mata ni Nathan kapag seryoso to sa trabaho. At si Luke ang pinakamaliit na may parehong ilong at labi ng kanyang ama. Kamukhang kamukha niyo siya, bulong ni Shanika habang inahaplos ang pisngi ni Liam. Sana'y hindi niyo makuhang tigas ng kanyang puso. Isang araw, habang nasa palengke sa Shanika bitbit ang mga bata, nakakita siya ng isang lumang dyaryo. Doon nakita niya ang mukha ni Nathan. Mas matikas ito, mas seryoso. Ang headline, La Forteza Towers expands globally. CEO remains most eligible bachelor after controversial agreement. Napakayom ang palad ni Shanika. Habang siya ay naghihirap sa probinsya, si Nathan ay tila mas lalong naging matagumpay. At ang mas masakit pa, sa artikulong iyon ay binanggit na hindi na muling nagkaroon pa ng seryosong relasyon si Nathan dahil sa trauma sa pagtataksil ng dating asawa. Galit ka pa rin ba sa akin, Nathan? Tanong niya sa sarili habang mabilis na itinupi ang dyaryo at itinago sa ilalim ng basket. Pinangako ni Shanika sa sarili, hindi na siya babalik pa sa Maynila. Hindi niya hahayaan na malaman ni Nathan ang tungkol sa triplets. Hahayaan niyang manatiling taksil siya sa paningin nito, kung yan lamang ang tanging paraan para makuhang kanyang anak. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. 5 taon na nakakalipas, naging maayos ang buhay nila. Sikat na siyang freelance graphic designer online. Sapat ang kinikita niya para sa triplets. Ngunit isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Hello, Shanika. Si Manang Inisto, ang papa mo. Maluba ang kalagayan niya. Stage 4 ng cancer niya, Ning. Ang tanging hiling niya bago siya mawala ay makita ka ng mga anak mo. Nabitawan ni Shanika ang hawak na tasa. Ang kanyang ama, ang lalaking tinakwil siya noon dahil sa galit ni Nathan, ay naghihingalo na. At ang hiling nito ay ang tanging bagay na kinatatakutan niyang gawin. Ang bumalik sa lugar ko sa naghihintay, ang lalaking di niya mapagtakpan ng pagmamahal, pero di niya rin mapatawad ang sakit. Mabigat ang bawat takbang ni Shanika habang hila-hila ang kanyang maleta sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang triplets, sina Liam, Lexi at Locke. Suot ang kanilang maliliit na backpack at hoodies. Tila mga anghel silang nagmamasid sa ingay at gulo ng syudad na tinalikuran ng kanilang ina 5 taon nang nakalilipas. Mommy, is this where Lolo lives? Tanong ni Lexi, ang pinakamalambing sa tatlo. Ang kanyang boses ay tila musika, pero ang kaba sa dibdib ni Shanika hindi mapatahimik. Yes, baby. Pupunta natin si Lolo sa ospital? Sagot ni Shanika habang pilit nang umingiti. Tinago niya ang kanyang mga mata sa likod ng malaking sunglasses. Di niya alam kung sinong maaaring makakilala sa kanya. Sa mundong iniwan niya, siya ang babaeng nagtaksil at naglaho. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, halos hindi makahinga sa Shanika habang papalapit sa suite room ng kanyang ama. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang kanyang ama, si Don Roberto Garcia. Wala nang dating matikas sa tindig nito, payat na ito at maputla. Nakakabit sa iba't ibang makina. Papa? Bulong ni Shanika. Nagbulat ng mata ang matanda, pumatak ang luha nito. Shanika, anak, bumalik ka? Doon bumuhas ang lahat ng atensyon, ng emosyon. Ang galit na naramdaman ni Don Roberto noon ay napalitan ng pagsisisi. Lumapit ang triplet sa kama at nang makita sila ng matanda, lalong humagulhol ito. Sila ba? Sila ba ang mga apo ko? Opo, Papa. Sila sina Liam, Lexi at Luke. Habang nagkakayakap ang maglolo, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang hangin sa loob ay tila naging yelo sa isang saglit. Don Roberto, I have the papers for the merger. Natigil ang pagsasalita ng lalaki. Doon sa gitna ng kwarto, nakatayo si Shanika. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo matapos ang 5 mahabang taon. Si Nathaniel La Forteza, mas matikos ito ngayon, mas malamig ang aura at suot na isang suit na tila magawa sa bakal ang kanyang pagkatao. Naniga si Shanika sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kabang itinago niya sa likod niya.
Nang maraming taon ay biglang sumabog. Shanika? Ang boses ni Nathan ay parang kulog na galing sa malayo, puno ng gulat, pagkamuhi at isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Agad humarang si Shanika sa harap ng triplets. Pilit tinatago ang mga ito sa likod niya. Nathan, what are you doing here? Hakbang ni Nathan papalapit. Di pinapansin ang presensya na matanda sa kama. Ang kanyang tingin nakapako lang sa mukha ni Shanika. Pagkatapos mong bastusin ang pangalan ko, pagkatapos mong maglahong parang bula, kasama ng bunga ng kataksilan mo, may kapal ka pa ng mukhang magpakita? Nandito ako para sa papa ko, Nathan. Wala akong pakialam sa'yo. Matapang na sagot na Shanika kahit ang totoo'y nanginginig ang kanyang tuhod. Mommy, who is he? Isang maliit na ulong sumingaw sa likod ni Shanika. Si Liam. Napatigil si Nathan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Liam. Pagkatapos ay kay Lexi at kay Locke. Tatlong bata na may parehong hugis ng mukha, parehong mga mata at parehong aura na tila ba tinitingnan ni Nathan ang sarili niyang refleksyon sa salamin nung bata pa siya. Isang nakabibingin katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Shanika ang mabilis sa pagtibok ng puso ni Liam na nakahawak sa kanyang binti. Sila ba? Dahan-dahang tanong ni Nathan. Ang boses ay paos at puno ng pagdududa. Sila ba ang mga anak mo sa lalaking yon? Yes, mabilis na sagot ni Shanika. Isang direktang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan. Sila ang mga anak ko at wala kang karapatang titigan sila ng ganyan. Huminga ng malalim si Nathan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kamukha nilang lalaking yon, ang lalaking pinalit mo sa akin? Di sumagot sa Shanika. Tinitigan lang niya si Nathan ng may halong pait. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, sa'yo sila, Nathan. Sila ang mga anak mo na ipinagkait mo sa akin noon. Pero nanatiling nakasara ang kanyang bibig. Umalis ka na, Nathan. Pakiusap ni Shanika. Huwag mong guluhin ang huling sandali ng papa ko. Tinitigan mo rin ni Nathan ng mga bata, lalo na si Liam na matapang ding nakatingin sa kanya. May kung anong kurot sa puso ni Nathan na hindi niya maipaliwanag. Isang koneksyon na ayaw niyang kilalanin. Hindi pa tayo tapos, Shanika? Banta ni Nathan bago marahas na tinalikuran ng silid. Hindi ka makakaalis sa Maynila hanggat di mo nababayaran lahat ng ginawa mo sa akin. Nang tuluyang sumara ang pinto, napaupo si Shanika sa sahig, hinihingal at nanginginig. Niyakap siya ng triplets. Mommy, is that the bad man? Tanong ni Locke. Napapikit si Shanika. No baby, he's your father. Pero ang tanging nasabi niya ay, everything will be okay. Mommy's here. Di alam ni Shanika paglabas ni Nathan ng ospital, agad nitong tinawagan ng kanyang head of security. I want a DNA test. Utos ni Nathan. Ang boses ay gumaralgal. Kumuha kayo ng kahit anong gamit ng mga batang yon. Gayon din. Nagsimula ng laro at sa pagkakataong to, hindi na lang puso ni Shanika ang nakataya, kundi ang katotohanan na 5 taon niyang ibinaon sa limot. Di nakatulog si Nathan ng gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang mga mukha ng 3 bata, lalo na ang batang lalaking si Liam. Ang paraan ng pagtingin niya, ang pagkunot ng noo, at ang aura nito ay tila isang salamin na nagpapakita sa sarili niyang pagkabata. Hindi maaari, bulong ni Nathan habang nakatitig sa skyline ng Maynila mula sa kanyang penthouse. Sabi niya nagtaksil siya. Sabi niya may iba siyang lalaki. Pero bakit parang nakakita kong sarili ko sa mga batang yon? Kinabukasan, bumalik si Nathan sa ospital, hindi para sa business merger kundi para sa isang misyon. Naghintay siya sa hallway hanggang sa lumabas si Shanika para bumili ng pagkain para sa mga bata. Nang makita siyang papalapit, agad na naging alerto si Shanika. Nathan, sinabi ko na sa'yo, huwag mo kaming guluhin. Di siya pinansin ni Nathan. Naragpasan niya sa Shanika at diretsong pumasok sa suite room ni Don Roberto. Doon nakita niya ang triplets na naglalaro ng block sa sahig. Tumigil ang 3 at tumingin sa kanya. Hello, bati ni Nathan. Ang boses na dati puno ng yelo ay biglang lumambot nang di niya sinasadya. Hello, mister, sagot ni Lexi. Are you Lola's friend? Lumahod si Nathan para mapantayan ng mga bata. I used to be. I'm Nathan. You look like Liam. Puna ni Locke habang tinuturo ang kanyang kuya. But you're taller and you have a mean face. Napangiti ng bahagya si Nathan. Isang bagay na 5 taon niya nang hindi ginagawa. Is that so? Galit ba ang mukha ko? Slightly,
Sagot ni Liam na nananatiling seryoso. Mommy says we shouldn't talk to strangers who look angry. Pumasok si Shanika, hingal na hingal. Nathan, get out! Ngayon din! Tumayo si Nathan at tinarap si Shanika. Bakit ka natatakot, Shanika? Natatakot ka ba na baka mahalata akong totoo? Na ang ibang lalaking sinasabi mo ay hindi kailanman nag-exist? Huwag kang mag-ilusyon, Nathan. Maraing sagot ni Shanika habang inihila mga bata pabalik sa kanya. Ang mga anak ko, walang kinalaman sa'yo. Umalis ka na bago ko patawagin ng security. Fine, I will leave, sabi ni Nathan pero bago siya lumabas, mabilis niyang pinulot ang isang suklay na naiwan ni Lexi sa sofa. Isang suklay na may ilang hibla ng buhok. But remember this, Shanika. I always get what I want and right now, I want the truth. Paglabas ni Nathan, agad niyang iniabot ang suklay sa kanyang assistant na si Mark. Dalhin mo to sa lab. I want the results in 24 hours. DNA paternity test. My DNA and those hair strands. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapakali si Nathan. Pumunta siya sa kanyang lumang kwarto sa mansyon, ang kwartong pinagsaluhan nila ni Shanika noon. Binuksan niya ang drawer at nakita isang lumang litrato ni Shanika. Doon niya napansin ang petsa ng kanilang annulment at ang petsa ng kapanganakan ng triplets na nabanggit na investigator niya. 9 months. Tamang-tamang bilang ng buwan mula ng huling gabi silang magkasama. You lied to me? Pagngangalit ni Nathan. Ginamit mong pride ko para itaboy ako. Pinaniwala mo kung taksil ka para lang makalayo ka. Samantala, sa loob ng ospital, hindi mapakali si Shanika. Ramdam niya ang panganib. Alam niyang matalino si Nathan at hindi to titigil hanggat di nakukuha ang sagot. Kailangan nating umalis dito, Papa. Bulong ni Shanika sa kanyang ama na mahimbing na natutulog. Kapag nalaman ni Nathan, kukunin niya sila sa akin. Hindi niya ako mapapatawad sa pagsisinungaling ko. At mas lalong hindi niya hahayaang mapunta sa akin ang mga tagapagmana ng La Forteza. Gabi na nang makatanggap si Nathan ng tawag mula sa lab. Sir, the results are out. Sabi ng boses sa kabilang linya. 99.9% probability of paternity. You are the biological father of the children, sir. Nabitawan ni Nathan ang kanyang baso ng scotch. Nadurog ang kristal sa sahig at parang ang pader na tiniyo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Galit, pagsisisi, at isang di may paliwanag na saya ang humalo sa kanyang dibdib. Shanika Garcia, bulong niya. Ang kanyang mga matay naglaliyab sa tindi ng emosyon. You stole 5 years of my life with my children. Humanda ka. Talinding hindi ko hayaang makalabas ka muling ng Maynila nang di mo nararanasan ang bagsik ng galit ko at ang tindi ng pananabik ko. Gabi na, pero ang ospital ay tila naging isang pressure cooker para kay Shanika. Hindi siya mapakali. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi nawawala. Pinatulog niya na ang triplet sa sofa bed ng suite ni Don Roberto habang siya'y nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Nagdarasal na sana'y matapos ng gabi. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang dahan-dahang pagbukas ng isang nurse. Ito ay isang marahas na pagtulak na nagpagising sa mahimbing na pagkakatulog ni Lexi. Si Nathan, ang kanyang mga mata ay nag-aalam. Hawak niya sa kanyang kanang kamay isang pirasong papel, ang DNA test result. Sa likod niya ay ang kanyang mga security guard na tila mga statwa sa dilim. Nathan, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Kabang tanong ni Shanika. Pilit na tumatayo para harangan ang view ng triplets. Di nagsalita si Nathan. Humakbang siya papalapit. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila hatol ng kamatayan sa katahimikan ng kwarto. Inihagis niyang papel sa paanan ni Shanika. 99.9% Shanika. Ang boses ni Nathan parang galing sa ilalim ng lupa, mababa, paos at puno ng puot. 99% probability of paternity. Gusto mo bang basahin ko sa iyong ibig sabihin yan sa wikang maiintindihan mo? Namilog ang mga mata ni Shanika. Napatingin siya sa papel, agad na nanlamig ang kanyang buong katawan. Nathan, let me explain. Explain? Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpagising ng tuluyan sa triplets. Napaupo si Liam at Locke. Gulat at takot ang nakikita nilang galit ng lalaki. Anong i-explain mo? Na nagpapanggap kang taksil? Na pinanindigan mo ang kasinungalingan ng maibang lalaki para lang mailayo sa akin ang mga anak ko? 5 taon, Shanika. 5 taon akong nabuhay sa galit habang ang mga anak ko'y lumalaki nang di ko man lang nahahawakan. You didn't want me, Nathan. Sigaw ni Shanika.
Ang mga luha niya ay nagsimula ng umagos. 3 taon tayong kasal, pero kailan mo ba ako tinrato bilang tao? Tinatawag mo akong wicked, tinatawag mo akong manggagamit. Takot ako. Takot ako na malaman mo ang tungkol sa kanila dahil baka kunin mo sila sa akin at itaboy mo sa akin ang tuluyan. Kaya mas pinili mong magmukhang basura sa paningin ko? Lumapit si Nathan. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ramdam ni Shanika ang mainit na hininga nito. Pinili mong sirain ang dangal mo at ang pagkakataon ng mga batang to na magkaroon ng ama dahil lang sa pride mo? Mommy! Umiiyak na lumapit si Lexi at yumakap sa binti ni Shanika. Don't hurt mommy, please. Napatigil si Nathan. Ang kanyang galit na tila apoy ay biglang binuhusan ng malamig na tubig na makitang takot sa mata ng anak ng babae. Tumingin siya kina Liam at Locke. Si Liam nakatayo na rin. Ang maliliit nitong kamao ay nakakuyom, handang protektahan ng kanyang ina kahit laban sa isang higanteng katulad ni Nathan. Hindi ko kayo sasaktan? Mahinang sabi ni Nathan kay Lexi, pero ang kanyang tingin na natiling nakapako kay Shanika. Pero hindi ko nahahayaan na itago mo sila sa akin. Anong gagawin mo? Tanong ni Shanika, nanginginig. I'm taking you all. Deklarasyon ni Nathan. Mula ngayon, sa mansyon ko na kayo titira. Hindi ka naaalis, Shanika. Hanggat di ko nakukuha ang bawat segundong ninakaw mo sa akin bilang ama, mananatili kayo sa ilalim ng bubong ko. Hindi mo ako pwedeng pilitin. Wala na tayong relasyon, Nathan. Annulled na tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nathan. Correction. Ang kasal natin ay hindi na annul dahil sa ground ng psychological incapacity at ang sinabi mong infidelity. Pero ngayong alam kong walang ibang lalaki, may paraan akong baliktarin ang lahat. At kung hindi man, sisiguraduhin kong sa korte, ako ang mananalo sa custody. Alam mo kung gaano ako kayaman, Shanika. Kaya kitang ibaon sa mga demanda. Nanghina sa Shanika. Alam niya na totoo ang banta ni Nathan. Sa isang iglap, ang katahimikang binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Please, wag mo silang ilalayo sa akin. Pagmamakaawa ni Shanika. Lumahod na siya sa harap ni Nathan. Di na iniisip ang kanyang dignidad. Hinawakan ni Nathan ang kanyang braso at marahas siyang tinayo. Hindi ko sila ilalayo sa iyo, Shanika, dahil gusto kong panoorin mo kung paano nila akong mamahalin habang ikaw unti-unting kinakain ng konsensya mo. Mag-empake ka na. Ngayong gabi rin, uuwi tayo sa tahanang matagal mo ng tinalikuran. Habang inaalalayan ni Nathan ang triplets palabas, lumingon siya kay Shanika na naiwan sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata, hindi na lang galit ang laman. Nandun din ang isang pamilyar na pananabik na pilit niyang itinatago. Pagbaba pa lamang sa sasakyan, manghang-mangha sina Liam, Lexi at Locke sa laki ng bahay. Pero para kay Shanika, bawat haligi ng mansyong iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabi na mag-isa siyang umiiyak sa malawak na salas. Dito ba tayo titira, Mommy? Tanong ni Locke, habang hinihila ang laylayan ng damit ni Shanika. Bago pa makasagot sa Shanika, si Nathan ang sumagot. Yes, Locke, this is your home now. Everything here is yours. Lumingon si Nathan kay Shanika. Ang kanyang tingin ay mapanuri, tila binabasa ang bawat emosyon sa mukha ng dating asawa. I had the master's bedroom prepared. Doon ka matutulog. No, Nathan? Matigas na pagtanggi ni Shanika. Matutulog ako kung nasa ng mga anak ko. Hindi ako lalayo sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nathan. Fine. Then the kids will stay in the adjoining suite. May pinto yon konektado sa kwarto ko. You have no choice, Shanika. Huwag mong kakalimutan, nandito kayo dahil sa kasalanan mo. Nang sumapit na ang gabi, naging abala si Shanika sa pagpapatulog ng triplets. Pagod ang mga bata sa biyahe at sa emosyon na araw na iyon. Nang masiguro niyang mahimbing na ang kanilang tulog, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang silid at doon sa balcony nakita niya si Nathan. Nakatalikod ito, may hawak na baso ng scotch at nakatingin sa malayo. Ang buwan ay nagbibigay ng anino sa kanyang matikas na balikat. Sa kabila ng galit, hindi mapigilan ni Shanika ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang lalaking minahal niya sa loob ng 20 taon. Bakit, Nathan? Bulong ni Shanika habang papalapit. Bakit kailangan ganito? Pwede naman tayong mag-usap tungkol sa visitation rights. You think a few hours a week is enough to compensate for 5 years?
Gusto ko silang makita pagising ko. Gusto ko ako ang maghahatid sa kanila sa school. Gusto kong marinig ang boses nila bago ko matulog. Lumapit si Nathan kay Shanika hanggang maramdaman nito ang init ng katawan ng lalaki. And you, gusto kitang makita rito. Gusto kong makita kung paano mong titiisin ang presensya ko araw-araw, gaya ng pagtitiis ko sa galit ko sa iyo gabi-gabi. Ginagawa mo lang to para parusahan ako? Ako sana, Shanika, nanginginig ang boses. Maybe, sagot ni Nathan sabay haplo sa isang hibla ng buhok ni Shanika. But more than that, I want to know why you did it. Isang gabi, Shanika. Isang gabi lang na magitan sa atin bago ka umalis. Don't tell me it was just a plan. I felt it. I felt how you held me that night. Umiwas ang tingin sa Shanika. Hindi niya kayang aminin na ang gabing yon ay puno ng pag-ibig, hindi lang ng plano. Wala na yon, Nathan. Tapos na tayo. Is it? Biglang hinawakan ni Nathan ang baba ni Shanika at itinaas ito. Kung tapos na, bakit nanginginig ka pa rin kapag malapit ako? Bakit di mo ako matingnan sa mata? Isang tensyon na puno ng pagnanasa at sakit ang bumalot sa kanila. Muntik nang maglapat ang kanilang mga labi nang biglang may marinig silang maliit na hikbi mula sa kwarto ng mga bata. Agad lumayo sa Shanika at tumakbo papasok. Si Lexi pala nananaginip ng masama. Mommy, don't leave! Nadatnan ni Nathan sa Shanika, kinakantan si Lexi para kumalma. Doon sa dilim ng silid, nakita ni Nathan ang isang side ni Shanika na hindi niya nakita noon. Isang matapang at mapagmahal na ina. Ang puso niyang bato ay tila unti-unti nakakaramdam ng lamad. I won't leave, baby. Mommy is here. Bulong na Shanika. Nakasandal si Nathan sa hamba ng pinto, nanonood. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya na kompleto ang mansyong ito. Pero kasabay ng pakiramdam na iyon ay ang takot. Takot na baka kapag nalaman niya ang buong katotohanan ay mas lalo siyang madudurog. Mariwanag ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na garden ng mansyon. Sa uyang pagkakataon sa loob ng 5 taon, di katahimikan ang namamayani rito kung di ang tawanan ni Liam, Lexi at Locke. Nakaupo sa Shanika sa beranda, hawak ang isang tasa ng kape. Habang pinapanood ang kanyang mga anak na hinahabol ang isang golden retriever na binili ni Nathan kaninang umaga. Aso agad? Di mo man lang ako tinanong kung ayaw ko ng hayop sa loob ng bahay. Puna ni Shanika nang maramdaman niya ang presensya ni Nathan sa kanyang likuran. It's my house, Shanika. At ang mga anak ko ang may gusto, hindi ikaw? Malamig na sagot ni Nathan, bagaman may bakas ng katuwaan sa kanyang mga mata habang nakatingin sa triplets. Lumapit si Nathan sa garden at tinawag ang mga bata. Liam, look! Hali kayo rito! I have something for you. Tumakbo ang 2 batang lalaki patungo sa kanilang ama. Si Lexi na natiling nakatayo, tila sinusuri ang lalaking dati kinatatakutan niya sa ospital. Tinabas ni Nathan ang 2 maliit na remote-controlled cars, mga mamahalin at high-tech. Wow! For us, mister? Tanong ni Locke, kumikinang ang mga mata. Don't call me mister. Malumanay na sabi ni Nathan habang hinahaplos ang ulo ni Locke. Call me daddy. Napatigil sa Shanika, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang salitang yon, daddy. Ang salitang pinagkait niya sa mga bata sa loob na 5 taon. Tumingin si Liam kay Shanika, tila humihingi ng permiso. Nang tumango ng bahagya sa Shanika, doon lamang umiti si Liam. Thank you, daddy, bulong ni Liam. Nakita na ni Shanika ang panlalambot na ekspresyon ni Nathan, ang matigas na CEO na kilala sa pagiging walang awa sa business world ay tila ba natutunaw na sa harap ng kanyang mga anak. Isang masakit na kurot ang naramdaman ni Shanika. Sana ganito ka na noon pa, Nathan. Sana minahal mo rin ako gaya ng pagmamahal mo sa kanila ngayon. Habang abala ang lahat, tumunog ang cellphone ni Shanika, isang di kilalang numero. Pagkasagot niya, isang pamilyar at nakakangilong boses ang narinig niya. So, bumalik ka pala, Shanika, at kasama pa ang mga bunga ng pagtataksil mo. Nanlamig sa Shanika. Si Sabrina, ang babaeng matagal nang may gusto kay Nathan at ang naging dahilan kung bakit lalo naging miserable ang buhay mag-asawa nila noon. Si Sabrina ang laging nagpapadala ng mga maling balita kay Nathan para pag-awayin sila. Anong kailangan mo, Sabrina? Bulong ni Shanika. Lumalayo sa garden para hindi marinig ni Nathan. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, hindi dahil nakatira ka na dyan, ligtas ka na.
Alam ko ang totoo, Shanika. Alam kong hindi ka nagtaksil. At kapag nalaman ni Nathan na niloko mo siya para lang makuha ang pera at kalayaan mo, tingnan natin kung hindi ka niya itatapon sa kalsada kasama ng mga bastardo mo. Huwag mong madamay-damay ang mga anak ko. Gigil na sagot na Shanika. Watch your back, darling. Magkikita tayo sa party ni Nathan bukas. Siguraduhin mong handa ka. Pinatayan siya ng telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Shanika. Alam niya na hindi titigil si Sabrina hanggat hindi siya tuluyang nasisira kay Nathan. Naramdaman ni Shanika ang isang kamay sa kanyang balikat. Napatalon siya sa gulat. Si Nathan pala, nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Sino yon? Bakit namumutla ka? Tanong ni Nathan. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala na pilit niyang tinatago. Wala, isang kliyente lang. Pagsisinungaling ni Shanika. Hinawakan ni Nathan ang braso ni Shanika at iniharap ito sa kanya. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Shanika. Ramdam ko ang takot mo. Is it about the children's father? May nagbabanta ba sa'yo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Shanika. Ang ama ng anak ko ay nasa harapan ko na. Nathan, wala na ako ibang kinatatakutan kundi ikaw. Tinitigan siya ni Nathan ng matagal. May tensyon sa hangin, pagnanasa, galit, at mga salitang hindi kailanman nasabi. Kung ganon maghanda ka, bukas anniversary ng La Forteza Group, ipapakilala ko ang mga anak ko sa mundo at ikaw bilang ina nila, kailangan nandun ka sa tabi ko? Nathan, baka magkagulo. I don't care about the scandal, Shanika. Putol ni Nathan. I want everyone to know that these children are mine. At kung sino mang humarang, sisiguraduhin kong malilibing sila ng buhay. Habang naglalakad papalayo si Nathan, naiwan si Shanikang puno ng kaba. Ang gabing dapat ay pagpapakilala sa kanyang mga anak ay maaaring maging gabi rin ng paglabas ng kanyang pinakamalaking sekreto. Ang ballroom ng isang 5 bituing hotel sa Makati ay punong-puno ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa. Kumukutita pa mga chandelier at ang tunog ng mga kubyertos at tawanan ay sapat sana para malunod ang kaba ni Shanika. Pero habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, suot na isang itim na backless gown na personal na pinagawa ni Nathan para sa kanya, alam niyang di siya ligtas. Mommy, you look like a princess, bulong ni Lexi. Nasuot naman isang cute na pink tulle dress. Ang triplets mukhang mga munting anghel, pero si Liam kapansin-pansin na seryoso. Tila nararamdaman ang tensyon ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng suite at pumasok si Nathan. Napatigil siya sa pintuan habang nakatitig kay Shanika. Ang itim na tuxedo nito ay lalong nagpatingkad sa kanyang pagkapersado. Ready? Tanong ni Nathan. Ang boses ay bahagyang gumaralgal. Di niya may kakaila na sa gabing ito, si Shanika ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Nathan, sigurado ka ba dito? Magkakagulong media kapag nakita nila ang mga bata. Pag-aalala ni Shanika. Hayaan mo silang magkagulo. It's time they know who the heirs of La Forteza are. Sagot ni Nathan habang inaalok ang kanyang braso. Let's go! Pagbaba nila sa grand staircase, tila huminto ang mundo. Ang mga flash ng camera ay walang tigil. Ang mga bulungan ay parang bubuyog na kumalat sa buong silid. Si Shanika Garcia ba yun? Sino mga batang kasama nila? Hindi ba naghiwalay sila dahil sa isyu ng pangangalon niya? Sa gitna ng karamihan, nakita ni Shanika si Sabrina. Suot nitong isang pulang gown na tila ba nagbabaga sa galit. Ang mga mata nito ay nakapako sa triplets. Nang umakyat si Nathan sa stage para sa kanyang speech, hawak-hawak niya ang kamay ni Liam at Luke habang si Lexi karga-karga niya. Good evening, everyone. Panimula ni Nathan, ang boses puno ng otoridad. Tonight is not just about the anniversary of my company. It's about my family. I want to officially introduce my children, Liam, Lexi, and Luke La Forteza. They are my pride, my joy, and the future of this empire. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, pero mas matindi ang gulat ng mga tao. Naglakad si Nathan pababa at direktang lumapit kay Shanika sa harap ng lahat. Hinawakan niyang bewang nito, hinalikan sa noo, isang simbolo ng pagmamayari at proteksyon. And to my wife, Shanika, thank you for bringing them into my life. Bulong ni Nathan na narinig ng mga malapit sa kanila. Perong sandaling yon, panandalian lamang. Habang abala si Nathan sa pakikipag-usap sa mga board members, hinila ni Sabrina si Shanika sa isang gilid, malapit sa buffet area. Ang kapal din ng mukha mo, no? Gigil na sabi ni Sabrina.
Akala mo ba nalimutan na ng mga taong ginawa mo? You cheated, Shanika. Sinabi mo yan kay Nathan 5 years ago. Anong ginawa mo? Ginayuma mo ba siya para tanggapin ang mga bastardo mo? Huwag mong tatawaging bastardo ang mga anak ko, Sabrina. Bulyaw ni Shanika, pilit hinihinaan pa rin ang boses. Bakit? Hindi ba totoo? Unless nagsinungaling ka noon. Mapait ng ngiti ni Sabrina. What if I tell Nathan right now that you faked the cheating just to get his money and run away? What if I tell him you are a manipulator? Tell me what, Sabrina? Biglang lumitaw si Nathan sa likuran nila. Ang kanyang aura nakakatakot, tila isang leon na handang manakmal. Agad nagbago ang mukha ni Sabrina, naging malambing at tila biktima. Nathan, I was just telling Shanika how happy I am for you, pero nag-aalala lang ako. Baka kasi nalilimutan mo ang inamin niya noon? Baka masaktan ka lang ulit kapag nalaman mong hindi pala ikaw ang... Shut up, Sabrina. Putol ni Nathan. Lumapit siya kay Sabrina. Ang mukha ilang pulkada na lamang ang layo. I know everything. I know who the father is. I have the DNA result, so if you ever speak ill of my children or my wife again, sisiguraduhin kong bukas na bukas, wala ka ng kumpanyang babalikan. Intindi? Namutla si Sabrina at mabilis na tumalikod. Halos matapilok sa kanyang gown. Hinarap ni Nathan si Shanika. Nakita niyang takot sa luha, mga mata nito. Hinawakan ni Nathan ang mukha ni Shanika. Bakit ka umiiyak? I told you I will protect you. Nathan, bakit mo ginagawa to? Alam mong nagsinungaling ako sa inoon, bakit mo ako pinagtatanggol? Hikbi ni Shanika. Tinitigan siya ni Nathan ng malalim. Dahil pagkatapos ng 5 taon, mas narealize kong mas masakit ang mawala ka kaysa sa galit na naramdaman ko noon. Pero wag kang mag-isip na tapos na tayo, Shanika. Marami pa tayong dapat pag-usapan, lalo na ang tungkol sa gabing binuo ng triplets. Isang halik na dinampi ni Nathan sa labi ni Shanika. Hindi isang mabilis na halik, kundi isang halik na puno ng pangungulila at pagnanasa. Sa harap ng lahat, pinakita ni Nathan na handa niyang kalimutan ang nakaraan. Pero sa loob-loob niya, may isang tanong pa rin siya na gusto niyang masagot. Bakit kailangan na dumaan sa ganitong sakit bago sila muling magkasama? Pagod na nakatulog ang triplet sa kanilang kwarto. Si Liam ay nakayakap pa sa kanyang bagong remote-controlled car, habang sina Lexi at Luke magkahawak kamay at mahimbing na natutulog. Marahang sinara ni Shanika ang pinto at naglakad patungo sa balcony ng kanyang silid. Gusto niyang huminga. Ang bawat halik at haplos si Nathan kanina sa party ay tila ba nag-iwan ng paso sa kanyang balat. Di niya alam kung totoo ba ang pinapakita nito o bahagi lamang ng paghihiganti. Hindi ka pa natutulog. Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Shanika. Nakatayo si Nathan sa pagitan ng pinto ng kanilang magkakonektang kwarto. Wala ng kanyang tuxedo jacket. Nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang polo at nakatupi ang manggas nito hanggang siko. Mukha siyang pagod pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng mariin kay Shanika. Masyadong maraming nangyari ngayong gabi. Nathan, hindi pa kayang magpahinga ng isipan ko? Mahinang sagot ni Shanika. Lumapit si Nathan at tumayo sa tabi niya sa balcony. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang malamig na hangin ng gabi. Sinabihan ko na si Sabrina, hindi na siya manggugulo sa iyo sa mga bata. Sisiguraduhin kong walang puwang sa mundong ito na ginagalawan natin. Salamat, bulong ni Shanika. Pero bakit, Nathan? Bakit mo pinaninindigan na tayo pa rin? Bakit mo sinasabi na asawa mo ko sa harap ng lahat? Gayong alam naman nating dalawa ang pait ng nakaraan. Humarap si Nathan sa kanya. Hinawakan niya ang riles ng balcony, kinukulong si Shanika sa pagitan ng kanyang mga braso. Dahil pagod na akong magalit, Shanika. 5 taon akong nabuhay sa puot. Akala ko kapag nalaman kong nagtaksil ka, mas mapapadali ang paglimot ko sa'yo. Pero mali ako. Mas lalo kitang hinanap sa bawat babaeng nakikilala ko. Mas lalo kitang kinamumuhian dahil hindi kita kayang alisin sa sistema ko. Umiiwas ng tingin sa Shanika. Aramdam ang init na nagmumula kay Nathan. Pero nagsinungaling ako. Pinaniwala kita sa isang bagay na hindi naman totoo. Yan ang gusto mong malaman? Sabi ni Nathan, ang boses ay puno na ng pait. Bakit, Shanika? Bakit kailangan magpanggap na may ibang lalaki? Bakit kailangan itago ang mga anak ko? Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin para isiping kukunin ko sila sa'yo?
Humagulhol na si Shanika. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa Aurora ay biglang bumuhos. Dahil ng mga oras na yon, Nathan, pinaramdam mo sa akin na wala akong halaga. 3 taon kitang pinagsilbihan, 3 taon kitang minahal ng sobra-sobra. Pero anong nakuha ko? Isang asawa na hindi ako kayang hawakan? Isang asawa na laging nakatingin sa akin na may pandidiri? Takot ako, Nathan. Takot ako na malaman na nabuntis ako. Sabihin mong ginamit mo lang ang bata para itali kang muli sa akin. Ayokong lumaki ang mga anak ko sa isang buhay kung saan ang ama nila ay napipilitan lamang na mahalin ang ina nila. Natigilan si Nathan. Ang bawat salita ni Shanika ay tila ba sampal sa kanyang realidad. Naalala niya kung paano niya itong itatrato noon. Ang panlalamig, ang masasakit na salita, ang pag-iwas, ang bawat pagkakataon na maging malapit sila. Kaya mas pinili mong maging mag-isa? Tanong ni Nathan. Ang boses ay gumaralgal. Mas pinili mong maghirap sa probinsya kaysang humingi ng tulong sa akin? Hindi ako naghirap dahil mahal ko sila, sagot ni Shanika habang pinapahid ang kanyang luha. Sila ang nagligtas sa akin, Nathan. Sila ang dahilan kung bakit nakitayo pa ako ngayon. Dahan-dahang tinaas ni Nathan ang kanyang kamay at tinaplos ang pisngi ni Shanika. I was a fool, Shanika. Isang tanga na nabulag ng pride. Akala ko kapag pinatunayan ko sa'yo na hindi kita kailangan mananalo ko, pero sa huli ako ang talo dahil nawala ang 5 taon na dapat ay kasama ko kayo. Yumuko si Nathan at dinikit ang kanyang noo sa noo ni Shanika. Give me a chance, Shanika. Hindi bilang asawang pinilit ng pamilya, kundi bilang lalaki na gustong bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Let's be a real family. For Liam, Lexi, and Luke. For us. Nathan, di na nakasagot pa si Shanika dahil sa nilapat na ni Nathan ang kanyang mga labi sa labi nito. Isang halik na hindi galit ang laman, kundi pagsisisi at matinding pananabik. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan ng kanilang mga puso. Pero sa kabila ng sandaling iyon, alam ni Shanika na may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom at may mga sekreto ng pagbabanta na hindi pa alam ni Nathan ng buong detalye kung paano nabuntis sa Shanika noong gabing iyon. Sikat ng araw ang gumising kay Shanika. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ay hindi alam ni Shanika na may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Hindi alarm clock o ingay ng palengke ang bumungad sa kanya, kundi ang amoy ng bagong lutong bacon at ang mahinang tawanan mula sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at natigilan sa nakita. Si Nathan, ang kinatatakutang CEO, ay naka-apron, magulong buhok at seryosong nagluluto ng pancakes habang ang triplets nakaupo sa high chair sa kitchen island. Manghang-mangha nanonood. Daddy, is that a heart shape? Tanong ni Lexi habang tinuturo ang pancake na ginagawa ni Nathan. Yes, princess. For you and mommy? Nakangiting sagot ni Nathan. Ang kanyang mukha ay malayo sa madilim na aura nito kagabi. Mukha siyang masaya. Mukha siyang malaya. Good morning. Mahinang bati ni Shanika. Agad na napalingon si Nathan. Ang kanyang mga mata ay naglalabyab na makita si Shanikang suot ng isa sa mga kanyang malalaking t-shirt. Good morning. Maupo ka na. The kids and I made breakfast. Kumain silang 5 na parang isang normal na pamilya. Walang sumbatan, walang galit. Si Nathan panay asikaso sa mga bata. Pinupunasan ng mansa ng chocolate sa mukha ni Luke at nakikipag-usap kay Liam tungkol sa mga paborito nitong libro. Para kay Shanika, ito ang buhay na pinapangarap niya noon pa. Ang makitang tanggap at mahal ni Nathan ang bunga ng kanilang pag-ibig. Nathan, baka malate ka sa opisina. Paalala ni Shanika. I'm working from home today, sagot ni Nathan habang inahawakan ng kamay ni Shanika sa ibabaw ng lamesa. I wanna make up for all the lost time, Shanika. Hindi ko nahayaang lumipas ang isang araw na hindi ko kayo kasama. Ngunit ang mistulang panaginip na yon ay biglang naglaho nang tumanog ang telepono sa salas. Ang butler ni Nathan ang sumagot at pagbalik nito ay ang maputlang mukha. Sir, tumawag po ang ospital. Si Don Roberto daw po nag-seizure at kailangan dumaan sa emergency surgery. Parang binuhusan na malamig na tubig sa Shanika. Agad silang nagmadali patungo sa ospital. Sa ICU, nadatna nila ang mga doktor na abalang-abala.
Ang pamilya Garcia, ang mga kapatid at kamag-anak ni Shanika na dating nagtakwil sa kanya ay nandoon din. Kasalanan mo to. Sigaw ng kapatid ni Shanika na si Sheila. Kung di ka bumalik at nanggulo, hindi atakihin ang puso ni Papa. Pagkatapos mong maging diskrasyada, babalik ka rito para pumatay ng tao? Sheila, stop it! Awat ni Nathan. Humarang siya sa harap ni Shanika. Ang kanyang boses puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong hallway. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang asawa ko. Kung may dapat sasihin dito, yun ay taong hindi tumulong kay Don Roberto nung wala si Shanika. Sa gitna ng tensyon, lumabas ang doktor. We managed to stabilize him but he needs a kidney transplant as soon as possible. His kidneys are failing due to the complications of his illness. I'll do it. Agad na sagot ni Shanika. I'm his daughter. I'm a match. No, Shanika. You are still recovering from the streets of the past few days. Pigal ni Nathan. And we don't know if you're healthy enough for a major surgery. Nathan is my father. Siya lang ang meron ako bago kayo dumating. Giit ni Shanika habang umiiyak. Pero may isang mas malaking problema. Sa labas ng ICU, muling lumitaw si Sabrina. May dalang isang envelope. Lumapit siya kay Nathan habang abala si Shanika sa pakikipag-usap sa doktora. Nathan, bago ka magpakabayani para sa pamilya ni Shanika, basahin mo muna to. Bulong ni Sabrina. Ang tinig puno ng kamandag. Ito ang medical history ni Shanika mula sa Aurora. Alam mo bang nung gabing yon, ang gabing sinasabi niyang binuo ng triplets, ay may isang gamot siyang binili sa butika? Isang pampatulog, Nathan. Nilasing ka niya at pinatulog para makuha ang gusto niya. She used you like a sperm donor, Nathan. Hindi ka niya minahal. Ginamit ka lang niya? Napatigil si Nathan. Kinuha ang envelope at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pag-aalala, naging malamig muli ang mga ito. Tumingin siya kay Shanika na nooy nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo nitong umaga ay muling nanganib na mabasag. At sa gitna ng naghihingalong ama at ng isang maling nabubuhay na duda, kailangan pumili ni Nathan. Maniniwala ba siya sa babaeng minahal niya o sa ebidensyang nagpapakita na siya ay muling naninlang? Sa loob ng maliit at tahimik na chapel ng ospital, tanging tunog ng aircon at tikbi ni Shanika ang naririnig. Akala niya, susundan siya ni Nathan para aliwin pero nang lumingon siya, nakatayo ang lalaki sa pinto, malamig, naniningkit ang mga mata at hawak ang envelope na bigay ni Sabrina. Nathan, anong problema? Kabang tanong ni Shanika. Di sumagot si Nathan, sa halip, nilabas niya ang resibo at ang mga medical certification mula sa Aurora. Isang sedative, Shanika? Isang pampatulog na hinalo mo sa alak ko ng gabing yon. Naniga si Shanika. Ang lihim na akala niya ibaon na sa limot, eto na naman, naniningil. Nathan, hayaan mo ako magpaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Na ginamit mo ko? Ang boses ni Nathan ay umalingaw-ngaw sa loob ng sagradong silid. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba kaya ka umalis ay dahil pagod ka na sa panalamig ko? Pero ang totoo, plinano mong lahat. Nilasing mo ko, pinatulog mo ko at ginamit mo ang katawan ko para lang mabuntis ka. Desperada ako, Nathan, sigaw na Shanika. Ang mga luha ay dila agos ng ilog. 3 taon tayong kasal, pero hindi mo ako hinawakan. Gusto ko ng anak. Gusto ko na bahagi mo na mananatili sa akin kapag wala ka na. Alam ko hindi mo ako bibigyan ng anak ng kusa, kaya gumawa ako ng paraan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Nathan. Paraan? You treated me like a sperm donor, Shanika. Ginamit mong tiwala ko, kahit konti na lang natitira noon para makuha ang gusto mo. At pagkatapos pinalabas mong nagtaksil ka, pinagmukha mo akong tanga sa harap ng buong mundo. Ginawa ko yun para makalayo, para di mo makuha ang mga bata. At ngayon, nandito ka na naman, humingi ng tulong para sa papa mo. Duro ni Nathan sa kanya. Bakit, Shanika? Plano mo rin ba to? Ang gamitin ng awa ko para makuha ang pera ko para sa transplant ng tatay mo? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Nathan. Napatigil ang lalaki. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Huwag mong idamay ang papa ko sa galit mo sa akin. Nanginginig na sabi ni Shanika. Kahit isang sentimo, wala akong hihingin sa'yo. Magbebenta ko lahat na meron ako. Magtatrabaho ko hanggang mamatay, pero hindi ko gagamitin ang awa mo. Mabuti, sagot ni Nathan. Ang boses ay sinlamig ng yelo. Dahil mula sa oras na to, tapos na tayo.
Tutulungan ko ang mga bata dahil mga anak ko sila, pero ikaw, wala ka ng puwang sa buhay ko. You are exactly what I thought you were 5 years ago. Wicked and manipulative. Tinalikuran ni Nathan si Shanika. Bawat yabag nito palayo ay parang pako na binabaon sa puso ni Shanika. Naiwan siyang mag-isa sa chapel, nakaluhod at durog na durog. Makalipas ng ilang oras, habang naglalakad si Shanika sa hallway, patungo sa kwarto ng kanyang ama, hinarang siya ng doktor. Miss Garcia, we have good news. May anonymous donor na nag-volunteer para sa kidney transplant ng tatay ninyo at ang lahat ng gastusin sa operasyon bayad na. Napatigil si Shanika. Sino po ang donor? Si Nathan ba? Hindi ko po pwedeng sabihin ng pangalan pero ang sabi ng abogado ng donor, ayaw niyang malaman niyo kung sino siya. Ang mahalaga ay maoperahan na si Don Roberto bukas. Alam ni Shanika sa loob-loob niya na si Nathan yon. Kahit galit ito, hindi nito kayang tiisin ng pamilya niya. Pero ang sakit, dulot ng mga salita ni Nathan kanina ay mas matindi pa sa pasasalamat na nararamdaman niya. Nang gabing yon, bumalik si Shanika sa mansyon para kunin ang ilang gamit niya. Nakita niya si Nathan sa salas, nakatingin sa malayo habang karga si Lexi na mahimbing ang tulog. Aalis na ako, Nathan, bulong ni Shanika. Salamat sa tulong mo sa papa ko, pero tama ka, hindi na tayo dapat magkasama. Iiwan ko ang mga bata dito dahil alam ko na mas ligtas sila sa iyo. Pero wag mong ipagkakait sa akin na makita sila. Dito tumingin si Nathan. Umalis ka na, Shanika, bago pa magbagong isip ko at ipakulong kita sa ginawa mo sa akin. Lumabas si Shanika ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang sakit ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad sa dilim, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana at tumambad ang mukha ni Sabrina. I told you, darling, Nathan will never love a woman like you. Ngayon, tapos na ang laro, or should I say, ang tunay na laro ay magsisimula pa lamang. Isang nakakapanghillang bot ng ngiti ang binigay ni Sabrina bago mabilis pinaharurot ang sasakyan. Doon na-realize na Shanika, hindi pa tapos si Sabrina, at ang sunod na target nito ay ang triplets. Naging matagumpay ang operasyon ni Don Roberto. Sa loob ng recovery room, unti-unti nang bumabalik ang kulay ng kanyang mukha. Ngunit sa labas ng kwarto, ang aura ni Nathan at Shanika ay nananatiling sinlamig ng semento. Hindi sila nag-uusap. Tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, agad na umiiwas si Nathan. Tila ba diring-diri siya na makita ang babaeng gumamit sa kanya. Nandito na mga bata. Malamig na sabi ni Nathan habang papasok ang triplet sa ospital kasama ng kanilang yaya. Mommy, Lolo is okay now? Masayang tanong ni Lexi. Yumakap si Shanika sa mga anak. Ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya sila ng matagal bago siya tuluyang umalis sa mansyon gaya ng usapan nila ni Nathan. Yes, baby, Lolo is strong, but Mommy has to go somewhere, work, okay? Daddy will take care of you. Are you leaving again, Mommy? Tanong ni Liam. Ang boses puno ng pagdududa. Di makasagot sa Shanika. Tumingin siya kay Nathan. Humihingi ng saklolo pero tinilikuran siya nito at lumabas para sumagot ng tawag sa cellphone. Habang abala lahat sa loob ng kwarto ni Don Roberto, nagkaroon ng kaguluhan sa hallway. Isang grupo ng mga peking nurse ang pumasok sa pediatric lounge kung saan iniwan sandali ang triplets para kumain. Excuse me, we need to take the kids for a routine check-up. Sabi ng isang babaeng nakamask. Dahil sa tiwala ng yaya sa uniforme ng ospital, hinayaan niya ang mga bata. Pero lumipas ang 10 minuto, di na bumalik ang triplets. Nang mapansin ni Shanika na wala na ang mga anak, tumakbo siya papalabas. Nasaan ang mga bata? Sigaw niya sa yaya. Kinuha po ng mga nurse, ma'am. Sabi po routine check-up. Agad na rumesponde si Nathan. Walang routine check-up ngayon. I checked the schedule. Tinignan nila ang CCTV. Nakita ang 3 batang pilit sinasakay sa isang puting van sa parking lot. At ang huling taong nakita sa kamera bago sumara ang pinto ng van, walang iba kundi tauhan ni Sabrina. Sabrina, bulong ni Nathan. Ang kanyang kamao tumunog sa tindi ng pagkuyom. I am going to kill her. Nathan, ang mga anak ko, please, irigtas mo sila. Hagulhol ni Shanika. Nawalan na siya ng lakas at napaupo na sa sahig. Anak natin, Shanika? Pagtatama ni Nathan, bagaman puno pa rin ng galit ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko sila. Kahit ubusin ko ang buong yaman ko, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila.
Isang oras ang lumipas, nakatanggap si Nathan ng video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas nito, tumambad ang triplets na nakatali ang mga kamay sa loob ng isang abandonadong bodega. Sa likuran nila, nakatayo si Sabrina, hawak ang isang baril. "Hi Nathan! Surprise!" Tawa ni Sabrina. "Ang gaganda ng mga anak mo, no? Sayang naman kung di nila makikita ang sikat ng araw bukas." "Sabrina, pakawalan mo sila. Ako ang harapin mo, wag ang mga bata." Sigaw ni Nathan sa telepono. "Gusto ko lang namang makita kung gaano mo kamahal sa Shanika, Nathan. Gusto kong makita kung sinong pipiliin mo sa huli, ang mga batang ito o ang kumpanya mo," sabi ni Sabrina. "Gusto ko ng 500 million pesos at ang pirma mo para ilipat sa akin ang kalahati ng shares ng La Forteza Group. Kung hindi, well, goodbye, triplets." "Nathan, please, ibigay mo ang lahat. Wag lang ang mga bata." Pagmamakaawa ni Shanika sa gilid ni Nathan. Tumingin si Nathan kay Shanika. Sa gitna ng panganib, tila biglang naglaho ang galit niya dahil sa pampatulog issue. Ang tanging nakikita niya ay ang ina ng kanyang mga anak na handang ibigay ang sariling buhay para sa kanila. "Send me the location," sabi ni Nathan sa telepono. "I'll give you everything you want, just don't touch them." Nang makuha ang lokasyon, mabilis na sumakay si Nathan sa kanyang sasakyan. Susunod sana si Shanika pero pinigilan siya nito. "Stay here, Shanika. It's too dangerous." "No! Anak ko sila, Nathan. Hindi ako po pwedeng maupo lang dito." Hinarap siya ni Nathan, hinawakan sa magkabilang balikat. "Listen to me. I lost 5 years with them because of your lie, and I won't lose them now because of my negligence. I will bring them back, I promise. At pagbalik namin, pag-uusapan natin ang lahat. No more lies, no more pain." Hinalikan ni Nathan sa Shanika sa noo, isang halik na tila ba huling pagmamaalam o isang pangako ng pagbabalik. Pinanood ni Shanika ang sasakyan ni Nathan na humarurot palayo. Doon, sa gitna ng kawalan, na-realize ni Shanika na kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, si Nathan pa rin ang tanging lalaking pagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang mga anak. Pero sapat ba ang perang hiling ni Sabrina para pakawalan ng triplets? O may mas madaling pang plano ang babaeng to para sa kanilang lahat? Hindi nakilig si Shanika. Sa tulong ng isang lumang kakilala sa security firm ng kanyang ama, lihim siyang sumunod sa sasakyan ni Nathan. Ang ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Habang papalapit sila sa isang abandonadong bodega sa labas ng Laguna, tanaw niya ang sasakyan ni Nathan na kaparada na sa gitna ng dilim. Sa loob ng bodega ang tanging liwanag, nagmumula sa isang bombilya na pabalik-balik ang indayog. Nakatali sina Liam, Lexi at Luke sa mga silya. Si Lexi tahimik na humihikbi habang si Liam pilit na kinakalaban ang mga tali. Ang kanyang mga matay na nanatiling matapang kahit nanginig ang kanyang maliit na katawan. "Ibigay mo na ang mga bata, Sabrina. Narito na ang mga papel. Pirmahan mo na tapusin na natin to." Malamig na utos ni Nathan. Nilapag niya ang briefcase sa sahig. "Masyadong madali yan, Nathan." Tawa ni Sabrina habang nilalaro ang baril sa kanyang kamay. "Gusto ko munang makita ang mukha mo kapag na-realize mo na kahit ibigay mo ang buong kumpanya mo, hindi mo na maibabalik ang pamilya na sinira ni Shanika." "Huwag mong idamay si Shanika rito. Ako ang harapin mo," sigaw ni Nathan. "Bakit? Mahal mo pa ba siya?" Pagkatapos kanyang lasingin at gamitin para mabuntis siya, pagkatapos kanyang lukuhin sa loob ng 5 taon, pangot niya ni Sabrina. "You're pathetic, Nathan." Biglang bumukas ang pinto ng bodega. "Sabrina, itigil mo na to." Pumasok sa Shanika. Hingal na hingal at basa ng ulan. Napalingon si Nathan. Ang kanyang mga mata ay puro ng takot para sa babaeng mahal niya. "Shanika, I told you to stay away." "Perfect. Ngayong nandito na kayong lahat, mas masaya ang ending ng kwentong to." Tinutok ni Sabrina ang baril kay Lexi. "Pumili ka, Nathan. Ang babaeng nalinlang sa'yo o ang anak mo?" "No!" sigaw ni Shanika. "Ako na lang, Sabrina. Ako ang may kasalanan sa'yo, wag ang mga bata." Isang putok ng baril ang umalingaw sa buong bodega. Napapikit si Shanika. Inaasahan ang sakit, pero nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Nathan na nakaharang sa harap nila. Dahan-dahan napalahod si Nathan. Hawak ang kanyang balikat na dugoang-dugoan. "Nathan!" sigaw ni Shanika habang tumatakbo patungo sa kanya. "Get the kids!" bulong ni Nathan. Pilit tinitiis ang sakit.
Sa pagkakataong yon, dumating ang mga pulis na tinawagan ni Nathan bago siya pumasok. Nagkaroon ng kaguluhan. Sinubukang tumakas si Sabrina pero agad siyang na-corner ng mga otoridad. Hindi pa tayo tapos, Shanika. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa impyerno. Sigaw ni Sabrina habang kinakaladkad siya palabas. Agad kinalaga ni Shanika ang triplets. Mommy! Daddy! Takbo ng mga bata patungo sa kanilang ama. Nakalahod si Shanika sa tabi ni Nathan, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang balat gamit ang kanyang gown. Nathan, stay with me. Please, wag mo kaming iwan. Sorry. Sorry sa lahat. Huminga ng malalim si Nathan. Ang kanyang mukha maputla na pero may bahid ng ngiti. Inawakan niya ang kamay ni Shanika na puno ng dugo. I realized something, Shanika, while I was driving here. Di mahalaga kung paano sila binuo, ang mahalaga, sila ay akin. Sila ay atin. Nathan, huwag ka nang magsalita. Darating ng ambulance? Iyak ni Shanika. Listen to me, bulong ni Nathan. Kahit lasingin mo pa ako gabi-gabi, ayos lang. Basta't wag mo lang ulit kaming iiwan. I love you, Shanika. I never stopped. Sa gitna ng tulog ng sirena at iyak ng kanilang mga anak, naramdaman ni Shanika ang bigat ng ulo ni Nathan sa kanyang balikat. Nawalan ito ng malay. Nathan, gumising ka. Sa gabing yon, sa gitna ng malansang amoy ng dugo at usok ng barel, narealize na Shanika na ang forbidden secret niya ay hindi nalihim. Pero ang kapalit nito ay ang buhay ng lalaking naging mitsa ng kanyang paed, pero naging liwanag din ang kanyang buhay. Puti ang kisame, amoy ng gamot at tunog ng heart monitor ang sumalubong sa kamalayan ni Nathan. Mabigat ang kanyang pakiramdam at ang hapdi sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa impyernong pinagdaanan nila sa bodega. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita sa Shanika, nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing ang tulog pero bakas ang pagod at tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Sa sofa ng hospital room, magkakayakap ang triplets, sina Liam, Lexi at Locke, na tila ba ayaw ding mawalay sa kanilang ama. Bahagyang gumalaw si Nathan, sapat para magising sa Shanika. Nathan? Gulat na bulong na Shanika. Agad tong tumayo at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa Diyos, gising ka na? Tatawag ako ng doktor. Wag muna. Pigil ni Nathan, ang boses ay paus na. Stay here, I wanna look at you. Naiyak muli si Shanika. Nathan, sorry. Sorry sa lahat ng gulo. Kung di dahil sa mga sekreto ko, hindi ka sana nandito ngayon. Muntik ka lang mamatay ng dahil sa akin. Umiling si Nathan. Pilit nang umingiti sa kabila ng sakit. I didn't do it for you. I did it for us. Noong nakita ko si Sabrinang itutok ang baril sa mga anak ko, doon ko na-realize, baliwala ang pride ko. Baliwala ang galit ko sa nakaraan. Ang mahalaga'y ligtas kayo. Hinila ni Nathan si Shanika papalapit at hinalikan ang kamay nito. The forbidden secret is out, Shanika. I know everything. I know how you drugged me. I know why you lied and I forgive you. All of it. Nathan? But on one condition. Pagpapatuloy ni Nathan. Ang mga matay nagliliyab sa seryosong emosyon. No more secrets. No more running away. I want to be the husband you deserved 5 years ago. I want to be the father the triplets deserve. Biglang nagising ang triplets nang marinig ang kanilang mga boses. Daddy! You're awake! Sabay-sabay tumakbo ang tatlo, dahan-dahang yumakap sa kanilang ama. Nag-iingat na di masagi ang dugo ang balikat nito. Daddy, don't sleep for a long time again, okay? Sabi ni Lexi habang inahalikan ng pisngi ni Nathan. I won't, princess. I promise. Sagot ni Nathan habang nakatingin kay Shanika. Makalipas ang 3 buwan, isang payapang hapon sa garden ng mansyon ng mga La Forteza. Maayos ng lagay ni Don Roberto at kasalukuyang naglalaro ng chess kasama si Liam sa veranda. Ang pamilya Garcia at La Forteza ay muling nagkaisa at ang iskandalo ng nakaraan na baon na sa limot. Pinalitan ng mga balita tungkol sa pagmamahalan ng mag-asawa. Si Sabrina, nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kidnapping at frustrated murder. Wala nang aninong nagbabanta sa kanilang katahimikan. Nakaupo si Nathan at Shanika sa ilalim ng isang malaking puno. Pinapanood ang triplets na naghahabulan kasama ng kanilang aso. Inakbayan ni Nathan si Shanika at isinandig ang ulo nito sa kanyang balikat. What are you thinking? Tanong ni Nathan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, sagot ni Shanika.
Mula sa pagiging unloved wife hanggang sa pagtakas ko sa Aurora at ngayon, narito tayo. Minsan kailangan palang madurog ng gusto para mabuo ang isang bagay ng mas matibay. Kinuha ni Nathan ang maliit na belus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya at tumambad ang isang diamanting singsing. Mas makinang at mas maganda kaysa unang singsing na iniwan ni Shanika sa nightstand noon. Shanika Garcia, will you marry me again? Not because our parents wanted it and not because of the triplets, but because I can't imagine a single second of my life without you. Naluha si Shanika, pero sa pagkakataong to, ito'y luha ng wagas na kaligayahan. Yes, Nathan. Paulit-ulit na yes. Habang sinusot ni Nathan ang singsing, lumapit ang triplets at niyakap sila na mahigpit. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, natapos ang kwento ng isang forbidden secret. Di na sa pait ng pagsisinungaling, kundi sa tamis ng katotohanan. Ang pag-ibig na sinira ng pride at galit ay muling nabuo sa pamamagitan ng sakripisyo, pagpapatawad at ng di matatawarang koneksyon ng pamilya. Dahil sa huli ang pinakamalaking twist sa kanilang kwento ay hindi ang triplets kundi ang katotohanan na kahit kailan hindi sila tumigil sa pagmamahalan. 5 taon ang nakalipas, ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Aurora ay tila may dalang musika. Ito ang lugar kung saan nagtago sa Shanika noon sa pait ng nakaraan. Ngunit ngayon bumalik siya rito hindi para tumakas kundi para magdiwang. Sa gitna ng buhanginan isang simpleng beach house ang nakatayo. Ang dating maliit na bahay ni Shanika na ipinaayos ni Nathan bilang regalo sa kanilang ika-10 anibersaryo. Mommy, look! I caught a crab! Sigaw ni Locke na ngayon 10 taon na. Mas matangkad na at baka sa kanyang muka ang kakisigan ni Nathan. Be careful, Locke. Baka ma-pinch ka niyan. Paalala ni Lexi. Si Lexi naging isang dalaginding na napakaganda. Suot ang kanyang white sundress. Siya ang munting berasyon ni Shanika na may determinasyon ni Nathan. Si Liam naman ang panganay sa triplets, nakaupo sa tabi ng kanyang lolo Roberto sa veranda. Nagbabasa sila ng libro tungkol sa arkitektura. Si Liam ang pinakatahimik pero siya rin ang pinakamatalino. Ang inaasahang magpapatakbo ng La Forteza Group palang araw. Lumabas si Nathan mula sa kusina, bit-bit ang 2 baso ng juice. Inabutan niya si Shanika na nakaupo sa duyan, pinapanood ang paglubog ng araw. Happy anniversary, my love, bulong ni Nathan. Hinagkan niya ang noo ni Shanika bago tumabi sa duyan. Salamat, Nathan. Sinong mag-aakala na babalik tayo rito ng ganito kasaya? Ngiti ni Shanika. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Dati, tuwing tinitingnan ko ang dagat na to, puro takot ang nararamdaman ko. Takot na baka mahanap mo ko. Takot na baka mawala ang mga bata. Hinigpitan ni Nathan ang yakap sa kanya. And now, this place is no longer a hideout. It's our sanctuary. I want the kids to remember that even in the middle of a storm, there is always a shore to return to. Biglang tumakbo ang triplets patungo sa kanila. Pero may kasama silang isa pa, isang maliit na batang lalaki, kulot ang buhok at kakarating lang sa yugto ng paglalakad, si Nathaniel Jr., ang bunsong anak ni Nathan at Shanika na binuo hindi sa isang lihim na plano, kundi sa wagas na pagmamahalan. Daddy, baby NJ wants to swim too, tawa ni Liam habang karga ang kapatid. Nagtatawanang tumayo si Nathan at Shanika. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa dalampasigan, habang naglalaro ang pamilya sa ilalim ng kulay rosas na langit. Narealize na Shanika na ang lahat ng luha niya noon ay naging pataba lamang para sa masaganang buhay na tinatamasa nila ngayon. Wala nang forbidden secret, wala na ang wicked wife. Ang tanging natiray ang katotohanan ng ang pag-ibig kapag totoo ay kayang magpatawad, kayang maghintay at kayang bumuo na isang bukas na mas maliwanag pa sa anumang nakaraan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, magkahawak kamay ang mag-asawa. Tiningnan ni Nathan si Shanika ng may malalim na pagsuyo. I love you, Shanika. In this life and the next, I love you more, Nathan. Forever. Sa huling pagkakataon, lumingon si Shanika sa dagat. Ang mga alon ay tila bumubulong na isang pangako na ang kwentong sinimulan sa sakit ay natapos sa isang walang hanggang kagalakan. Through Nathan's eyes. Minsan, kapag malalim na ang gabi at tulog na ang buong mansyon, nananatili akong gising. Hindi dahil sa kape o sa mga reports na kailangan kong pirmahan, kundi dahil natatakot ako na baka panaginip lang lahat ng to.
Baka pagising ko, mag-isa na naman ako sa malawak na kwartong to, puno ng galit at pangungulila. Pero kapag nararamdaman ko ang marahang paghinga ni Shanika sa tabi ko at ang bigat ng maliit na paa ni NJ na nakapatong sa bewang ko dahil palagi siyang tumatabi sa amin sa madaling araw, doon ko napagtatanto. Totoo ito. Dahan-dahan akong bumangon para tingnan ang triplet sa kabilang kwarto. Kahit malalaki na sila, di ko mapigilang silipin sila gabi-gabi. Pumasok ako sa kwarto ni Liam. Nakabukas ang lamp niya at may makapal na libro sa dibdib. He's so much like me. Too serious, too focused. Inayos kong kumot niya at kinuhang libro. Principles of Management. Napangiti ako. 10 years old pa lang pero parang handa nang palitan ako sa kumpanya. Pero sa loob-loob ko, gusto ko lang siyang mag-enjoy. Gusto kong maranasan niya ang kabataang di ko nakuha sa tindi ng pressure ng pamilya ko noon. Sumunod kay Lexi, ang munting prinsesa ko. Siya ang tayong nakapagpapalambot ng boses ko kahit gaano kapagod ang araw ko. Nakayakap siya sa isang luma at kupas na bear. Ang bear na binili ni Shanika sa Aurora nang wala pa silang pera. Sabi ko bibili ko siya na mas malaki at mas mahal pero ayaw niya. This is from mommy when we were in the small house, daddy. It smells like her love, sabi niya. Doon ko na-realize na ang pinakamahalagang bagay sa mundong to di nabibili ng bilyon. Pumunta ako kay Luke, ang troublemaker pero pinakamalambing. Nakabukas ang bintana. Gusto niyang nakikita ang mga bituin. Siyang nagpapaalala sa akin na okay lang maglaro, okay lang tumawa. Bumalik ako sa aming silid at natatan kong gising na si Shanika. Nakaupo sa kama, ginugulo ang buhok niya. Nakatingin sa akin ng may antok ng ngiti. Checking on them again? Tanong niya. Ang boses paos pero musika sa pandinig ko. I just can't believe they're mine, Shanika. Sagot ko habang tumatabi sa kanya. Hinila ko siya para mayakap siya na mahigpit. Minsan naiisip ko, paano kung di ka bumalik? Paano kung inayaan mong manatili akong galit habang buhay? Hinawakan ni Shanika ang mukha ko. The universe has a way of bringing back what belongs to you, Nathan. Kahit gaano kalayo ang takbo ko, ang puso ko laging nakaturo sa'yo. Natawa ko ng bahagya. Alam mo, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung sedative na ginamit mo noon. It was a risky move, Mrs. La Forteza. Namula ang pisngi niya. Nathan, wag mo na nga ipaalala yon. Desperada lang talaga ako noon. Hinalikan ko siya sa labi. Isang halik na puno ng pasasalamat. Well, I should thank that drug. Dahil kung di dahil doon, walang apat na anghel na magpapabago sa buhay ko. But next time, if you want another baby, just ask. No need for sedatives. Nathan? Tawa niya habang hinahampas ang balikat ko. Sa gitna ng aming tawanan, na-realize ko na ang buhay hindi tungkol sa perpektong simula. Tungkol to sa kung paano mo tanggapin ang pagkakamali at kung paano to gawing pundasyon para sa isang mas matatag na bukas. I was once a man who had everything but felt nothing. Now I have a wife who is my soul and children who are my heart. I am Nathaniela Forteza and this is my real redemption. Ang kwentong to ay hindi lang isang typical na romance style. Sa likod ng twist at drama, nag-iiwan to ng malalalim na aral na sumasalamin sa totoong buhay, relasyon at pagpapakatao. Narito ang mga pangunahing aral at mensahe mula sa paglalakbay nila Shanika at Nathan. Ang kapangyarihan ay katotohanan, honesty over secrecy. Ang pangunahing mitsa ng gulo sa kwento ay ang lihim. Bagaman ginawa ni Shanika ang pagsisinungaling para protektahan ng mga anak, nagbunga to ng 5 taong pangungulila at puot. Gaano man kabuti ang intensyon, ang pagsisinungaling madalas nagpapatagal ng sakit. Ang katotohanan, kahit masakit sa simula, ang tanging daan tungo sa tungoy na paglihilom at kalayaan. Ang panganib na maling akala at pride. Si Nathan nabulag ng pride. Mas piniling maniwala sa galit niya kaysa nararamdaman ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Shanika ay takot sa panghuhusga kaya mas piniling tumakas. Sa isang relasyon, ang komunikasyon mas mahalaga kaysa pagpapanatili ng pride. Ang pananahimik at pagpapalagay, assumptions, ay laso na unti-unting pumabatay sa pagmamahalan. Ang sakripisyo ng isang ina, unconditional love. Pinakita ni Shanika ang lahat ng mukha ng sakripisyo, mula sa pagtalikod sa karangyaan, pagtatrabahong mag-isa sa probinsya, hanggang sa pagtanggap ng kahihiyan. Ang tawaging taksil para lang sa kaligtasan ng kanilang triplets. Ang pag-ibig ng magulang walang hangganan, handang magmukhang masama sa mata ng mundo basta't ang mga anak nasa mabuting kalagayan. Pagpapatawad, ang susi sa bagong simula,
Ang pinakamalaking climax ng kwento ay di ang pagligtas sa mga bata mula sa kidnap, kundi ang desisyon ni Nathan na patawarin si Shanika sa kabila ng panlilinlang nito. At ang pagpapatawad ni Shanika kay Nathan sa mga taon ng panlalamig nito. Walang taong perpekto. Ang pagpapatawad hindi nangangahulugan na tamang ginawa ng kabila, kundi pagpili na wag nang magpaalipin sa pait ng nakaraan upang makabuo ng mas magandang bukas. Redempsyon at pagbabago. Pinakita ni Nathan ng isang taong bato ang puso, kayang magbago kapag natutunang magmahal ng tapat. Ang pagiging ama niya sa triplets ang naging tulay para mas maging mabuting tao siya. Di pa huli lahat para itama ang mga pagkakamali. Ang tunay na pagsisisi makikita sa gawa o actions, hindi lang sa salita. Ang pamilya higit pa sa dugo at pangalan sa huli. Na-realize ni Nathan hindi mahalaga para nabuo ang mga bata o kung anong naging gusot sa kanilang kasal. Ang mahalaga'y pagpili na maging pamilya araw-araw. Ang pamilya na bubuo sa pagmamahalan, pagtanggap at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Minsan, ang mga pinakamasakit na kabanata ng ating buhay ang siyang naghahanda sa atin para sa pinakamagandang ending. Sana'y magsilbing inspirasyon ang kwentong to sa iyong mga mambabasa na ang bawat pagkakamali may pagkakataong itama at ang bawat sugat ay may panahon para maginom. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pagsasakripisyo, pagpapatawad at muling pagbubuklod ni Nathan, Shanika at ng ating paboritong triplets. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko. Gaano man kahaba ang panahon, gaano man kabigat ang lihim na pinapasan. Sana'y nag-iwan to ng aral sa inyong mga puso na ang pamilya ang tunay na kayamanan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Ang inyong pakikinig at panonood ang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga ganitong kwento. Mag-iingat po kayong lahat palagi at kita-kits tayo sa susunod nating kwento. Ako ang inyong storyteller, nagpapaalam at nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat.